Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Kung nakapag-submit siya, halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali, nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Napakainit. And, ay, dito? Ito. Ay, hindi, sitwasyon mo niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And siyempre, si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Pwede siyang balikan. Kita niyo, ginawa sa tatay, ginawa sa kanya, ginawa sa buong bansa. Makatuwiran ba? Pati yung mga tao nagsasabi ng katotohanan, ipapakulong. O, siya nga si BP Sara nga, di ba, ginawa ng kwento. Si Tatay Digong, ginawa ng kwento. Nagtulong-tulong ang mga dorobo para pakasuhan sa ICC. O, si Tatay Digong. Ewan ko kung ano mangyayari niyan. Kaya ito, yung sabi dito ni Kuya, pag naging presidente si BP Sara, halatang kumikilos na si Bongbong at ginagamit ang impluensya bilang Pangulo para makumbik si Sara sa isinasagawang impeachment trial na ito at hindi makatakbo sa 2028 presidential election. ganun na nga ang nakikita natin. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Marami ho ang nagtatanong bakit si Senador Marcoleta ay nakulong matapos siyang sumuko kaugnay sa kasong plunder. Samantalang itong si dating Speaker, House Speaker Martin Romualdez ay hindi pa rin nakukulong. Ito ang tanong na patuloy na gumugulo sa ating isipan. Pinag-uusapan ng publiko ayon sa mga ulat, si Senador Marcoleta ay inaresto matapos magsampa ng kasong plunder. For your information, hindi po inaresto si Senador Marcoleta. Siya po ay kusang sumuko dahil ang layunin niya ay magkaroon ng motion to quash o maibasura ang kanyang plunder case. Ngayon ang tanong, itong ang tanong ng patuloy na pinag-uusapan sa publiko, ayon sa kasong plunder, ang Office of the Ombudsman at magkaroon ng kaukulang legal na proseso, bagamat may mga ulat na malapit ng maisampa ang mga kaso at may isasagawang investigasyon. Magulo Ano ba ito? Ang gulo nito. Parang lumalabas. Una pang lumabas yung issue kay Balulong o kay Martin, pero ang nakulong ay ito si Senador Marcoleta. Bakit? Yan nga ang gumugulo din sa ating isipan Dahil dito marami ang humihiling na pantay at pagpapatupad sana ng batas. Ang panawagan ng publiko ay simple lang. Kung may sapat na ebidensya laban sa sinumang opisyal, dapat pare-parehas ng hatol. Hindi yung may nauuna at yung nahuli ay siya pa ang naunang nakulong. Kaya alamin natin dito yan sa pahayag ni Senador Marcoleta. Alamin natin yan. Sir, reaction lang po. Yung flood control po, isa sa naging topic po sa SONA. In fact, parang first 2 minutes it was mentioned and may allude na malapit na daw masampahan nga po ang dating speaker. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan? Hindi ba? Kita nyo, di ba? Dapat hindi ganun ang pahayag nitong Pangulo Halata mo na scripted lahat ng mga ginagawa ng mga Masarap magsalita rito, masarap magmura, kaso nga lang, kailangan mong pigilan. Dahil ang pagmumura hindi rin magandang salita yan. Kaya isipin nyo mabuti, bakit ba inuna nila itong si Senador Marcoleta? Bakit? Kasi may trial na nangyayari. Kailangan nilang madaliin. Kailangan nilang makonvict si BP Sara dahil pag hindi na-convict si BP Sara, lagot talaga sila sa 2028. Lahat ng mga pinagagawa nila, markado yan. Mamaya may papakita akong video sa inyo. Pag umabot kayo sa dulo ng ating video, talagang magugulat kayo.
na itong mangyayari at itong nangyayari na ito, markado na ho ito. Dahil sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na pinakulong nila sa dahig. Imagine, sa dahig pa. Hindi na lang dito nilitis. Akala nyo, papalampasin kayo ng Agila ng Davao? Maghintay lang ho kayo. Tuloy mo, Senator Marcoleta. Binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker. Maraming former speakers, di ba? So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-dulo ng pangyayari ito. Ngayon, kung halimbawa ito ay napakalaking mensahe para sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang ang sinabi? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kabangbayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ang ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagagawa. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuang kalagayan ng ating sinalakay Martin Romualdez. Ilan ang tumestigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun. Isipin nyo mas nauna pa. Itong si Martin. Yung affidavit. Iniyabang-yabang ng Ombudsman, may kaso na raw. Ngayon, tignan nyo, wala hong masyadong nag-i-interview kay Senator Marcoleta bukod tangi sa mga SMNI na 25. Yung mga bayarang media, wala ho, hindi ho magpapakita yan. Bakit? Tinik ho sa lalamunan nila si Senador Marcoleta. Yun ang nakikita natin dito. Kaya walang mga ibang media rito. Ngayon, tignan nyo ang lumalabas ngayon sa usapin. Ang usapin ngayon dito, meron pa ditong nilabas na pahayag na parang tila baga yung hinihigaan ni Senador Marcoleta o yung tulugan o kwarto mainit. Samantalang yung isa, yung bida, sa karakter, sa pangalang DPWH former secretary, sarap buhay. Hospital arrest. Samantalang si Senador Marcoleta, 1 linggo lang sa ospital, ginawa na ho ng kwento at pinabalik agad dito sa kustodiya kung sino man may hawak sa kanya. Ngayon, lahat naman ho yan, markado. Sa 2028, markado ho talaga yan. Kaya mamaya-maya yung video natin, ibibigay ko sa inyo. Pasok ulit. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng 1 buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo ang Ombudsman. Meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Wala pa. Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng 1 buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan na siya? Hindi ba niyo itatanong kung siya ay nag-submit na ng counter affidavit? Di ba Sinungaling talaga, kung meron nga? Sinungaling talaga ito si Bangag. Puro na lang kahibangan na nasa utak. Wala palang counter affidavit. Paano ho masasampahan? Hindi pa nga nagpapaliwanag. Ngayon may bali-balita, umuugong, kailangan daw sumagot. Ito, pag sinagot yan, matagal-tagal pa na proseso yan. Hindi kagaya dito kay Senador Marcoleta, umaten siya, nagbigay lang siya ng motion to squash, arestado agad. Bakit hindi kaya ng pinsan ni Bangag? Ni Balulong, bakit hindi kaya? Ni-inexpedite yung pagkakulong, bakit hindi kaya? Alam nyo na, yung script nila, may paglalagyan din kayo, sabi ni Aling Ledesma sa 2028. Kung ano yung ginawa nyo, sa matandang Duterte, mamaya sa dulo ng ating video, lalabas yan. Talagang, makikita nyo kung ano yung galit ng taong bayan, ganun din ang makakamtan nyo. Sabi ni Aling Ledesma yan, Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun Sa mga tweet, paso na yun. Kung nakapag-submit siya, halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng 1 buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali.
Nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Senator, may plan So sir, ano daw po yung ganap? Preliminary conference for what case po yan? Remarking lang. Bakit kinat? Oo, kasi meron dyan. Yan nata yung tanong, ayan nata yung biglang pumasok si si Senador, si Congressman. Tingnan nga natin baka nandito. Bakit kinat? Ewan ko lang Hindi ko lang sure kung kinat Kasi may video na biglang pumasok si Congressman Mike Defensor na talagang sinabi niya doon, yung tulugan. Ito. Sana nandito. Papasok ko muna to tapos itutuloy natin Para malinaw lang sa malinaw. Tuloy muna natin. Papasok ko lang sa inyo. Kukunin ko lang ito. Tapos, ibibigay ko sa inyo. Kasi gusto kong malaman nyo, hindi patas yung trato kay Senador Marcoleta at doon sa isang mga former secretary. Nakakalungkot lang. Inaresto nyo nga ng madalian. Tapos hindi pa fair yung pagtrato. Pasok natin to. Ito. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, dito? Ito. Hindi, sitwasyon naman yun sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, na si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin. Sipin nyo Hindi ko lang alam dito sa sa lumabas na video na ito. Kasi gusto kong ipasok ulit. Ito, kung naitanong yan dito, baka siguro nakaligtaan lang natin panoorin. Remarking po. Parte ng processes ng court yan. Para sa ganun, makatipid sa oras. Para alam na natin ano ba yung mga ipipresent na evidence ng magkabilang panig. Sir, bakit po required po yung attendance po ng accused for this remarking? Kasi usually po, hindi na po nire-record. Ano po bang kaibahan po ito? Actually, hindi man kami record kasi nung huling hearing, sinabi na narinig namin, pre-marking lang naman ito. The accused are not even required to be present except kung gusto nila voluntarily. Kaya nga ako, alam ko pre-marking ngayon, hindi naman kami kailangan pumunta. Itong tatlo, nandun na sa parang sila na-require. Pagkatapos binalikan ako, sabi ko, nakita nyo naman, nandiyan lang kami. Hindi man kami tatanungin. Kung sana nakatipid tayo ng gasolina. Diba? Sir, so far po, Kita nyo yung panggigipit kay Senador Marcoleta. Kita nyo? Sabi lang ho siya ng katotohanan Yung mga pagnanakaw sa gobyerno, siniwalat lang sa tulong ng 18 Marines at sa pamamagitan ni Senador Marcoleta, nalaman ng taong bayan. Pero ngayon, ano yung ganti na ginawa sa kanya? Eto, mas inuna siyang ikulong, at ngayon parang dinidelay pa. Meron silang panawagan na sana makaten sila dito sa trial na nangyayari kay BP Sara. Pero wala pa rin sagot. Nakakarindi lang dahil yung mga nakaupo dyan sa sandigan, parang wala ho atang pakiramdam. Alam na nila kung ano nangyayari sa bansa, pero pinapanigan nila, ewan natin. Sa bagay, amo nila yung nakaupo Di ba? Amo nila. Ngayon, ang paninindigan lang dito ni Senator Marcoleta, sana pagdating sa dulo, ang mamayani dito ay yung katotohanan. Yun lang naman. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ang magnanakaw, dapat ikulong. Yun ang dapat. kamusta po kayo ngayon po na gumugulong na po yung process po dito sa Sandigan Bayan regarding nga dito po sa ina-allege sa inyo? Ako sasagot. Doon sa Ito kwarto pala niya. yun. Akala ko hindi pinalabas. Oo.
Buti na lang, akala natin na-cut. So, salamat pa rin at naipalabas pa rin dito na yung hindi pantay yung trato. Yung isa, andun sa hospital arrest. Yung isa, si Senador Marcoleta, walang aircon, walang electric fan, mainit ang kwarto. Ngayon, ito ang system. Bakit kailangan umabot ng 2 buwan doon? Siyempre, estratehiya nila yun eh. Dahil pag yun, pumiyok, sigurado sila. Estratehiya nila yan. Ngayon, lahat yan. Lahat ng ahensya, hawak nila. Diba? Ombudsman, BI, Justice, DILG. 4 na ahensya, hawak nila. Ngayon, okay, papakasiguro, sabi ni Aling Ledesma, dahil pagdating ng 2028, wala kayong ipantatapat kay Bibi Sara, either gawan nyo ng kwento ang Vice President, hindi makatakbo, ma-disqualify. Kunwari lang ito, for example. Huwag ko kayo pakakampante na isa na lang ang Duterte. Andiyan si Baste, andiyan si Pulong, andiyan si Kitty, andiyan ang mga Duterte. Huwag kayo papakasiguro. Dahil ang Duterte brand, hindi na mababago. Hindi na matatakpan. Hindi na mabubura sa larangan ng politika. Yan ang pakatandaan nyo, mga Dorobo. Napakainit. And, dito? Ito. Hindi, sitwasyon mo niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And siyempre, si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, alam na ninyo ibig sabihin. Ayan. Ano ba meaning niya? Siyempre, person. Person or people or deprived of liberty. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons are deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayokong iwanan yung flood control scandal. At meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin, lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay 2 bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga. Mag-file ng motion para maka-attend po sa Bakit kinat? Bakit kinakat yun? Dapat naman malaman ng taong bayan. Anak na naman ng bogi, dapat yung mga ganito dire-diretso Bakit kinat yun? Kung net 25 sana, kaso alam ko, dapat kasi halatang putol. Pero anyway, hindi na tayo magkukomento dyan. Tuloy lang natin. Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahat ko ang katwiran na likal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. Yun nga ang dapat Yun talaga ang hiling ng taong bayan. Kasi, isipin nyo merong mga, alam nyo, meron nga ako nakitang video kahapon So ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, yung threshold na 16, is still 16. But, merong but may question mark. Ang tanong doon, lahat ba ng 16 ay yung senator na present? Hindi yung senator na nakakulong, hindi yung senator na may kaso. Yun ang gustong palabasin Kasi pinangahawakan natin, sinabi ni Chis Escudero na 16. Dapat lahat ng senator. 'Di ba? Pero ang sabi ng dating former justice na si former Justice Ascuña at Davide, 24 senador dapat ang boboto. Pagbobotohan ng 24 senador. Hindi naman sinabi doon na kahit wala ay hindi pwedeng bumoto. 24 senador. Hanggat hindi pa nakukonvict
at hindi pa nasisibak sa pwesto, is still 24 pa rin. Ngayon, merong video na yung sabi, 16 nga ang threshold. Pero, di naman daw sinabi doon na pag wala sa trial o wala at hindi ka nakaboto, automatic yung kasali ka. Kailangan daw yung nandun lang daw sa trial ang boboto. Wow! Ganun ba pagkakaintindi nyo? Hindi ganun ang sinabi ni Ascuña at ni Davide. Kung alam nyo ang ibig sabihin nun, at kayo ay nangloloko lang, wag na ho kayong magaling. Dahil mali ho yung interpretation nyo. Doon sa 16 na pinagbutuhan ng 24 senador. So, Senator, how Ang aking confident pagkakakulong dito ay hindi nangangulugan na hindi na ako senador. Tama! Ang pagkakakulong ko dito, hindi nangangulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador. Yun. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay. Kapag may nag-resign. O napatungan na hindi niya na kayang tukdin ang kanyang tungkulin. Maliban. Di ba? Yun dapat ang panghawakan ng isang vlogger, nagbida-bida. Ewan ko kung hindi ko na para i-rebut yung vlogger na yun. Mali yung pagkakaintindi niya sa bagay kasi. Bopols kasi. Bopols, hindi kita papangalanan Nakaside ka pa naman sa, ewan ko kung nakaside ka sa mga Duterte o bayaran ka din. Hindi kita papangalanan. Pero intindihin mo yung sinabi ni Senador Marcoleta. Sa tatlo na yon wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24. manifestation? Wala pang akong na-receive na sinususpindi ako eh. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, iti-take up ng Senado yon at ng impeachment court. If ever po i-take up ito, Senator, bale, ang measure po ba na gagawin parang via video conference? Nasa sa kanila yon sapagkat sinight ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Senator, may we know what date po na-submit tong manifestation na to? Ha? What Anong date date? po na-submit yung manifestation niya? Ano bang araw? Ngayon? Tuesday. Hindi ko, 4 or 5 days ago. Alright po, mga around last week. Ayun, nakakon. Sige po. Hanapin ninyo para naman magkaroon tayo ng balita ano na ang aksyon na ginawa ng aking mga kasama sa Senado. Okay? Thank you, Senator. Thank you. Kung naasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon, ano na yung pananagutan. Kasi yung lahat ng krisis, paghirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy, kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Dante Marcoleta, dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani, empleyado. Tignan nyo. Tignan nyo yung pattern ngayon. Tignan nyo yung pattern ngayon. Ginagawa ng mga yung mga gumigipit dito sa mga senador, mga former congressman at yung dalawang isang former senator at saka si Senator Jinggoy. Tignan nyo yung magiging pattern niyan sa 2028. Ito lang. Tapos ang karera na itong mga bulok na 13. Malakas sa survey si Senator Alan Peter Cayetano. Pang-apat, Senator Robin Padilla, number 1. Sino pa ba? Lauren Legarda. Meron na tayong Vice President eh. Kung ito yung magiging Vice President ni BP Sara, tapos na ang kwento. Sigurado. President BP Sara. Vice President Marcoleta. Sang-ayon ka ba sa akin? Kung sumasang-ayon ka sa akin, mag-comment ka dyan. Yes, #Marcoleta for Vice President. Type nyo. Sa BP Sara, Senador Marcoleta for Vice President. Ito, for sure. si former Congressman Defensor, papasok ito sa senatorial slate ni Vice President. For sure, kasi nakasama na ni Senator Marcoleta eh. So papasok siya sa senatorial slate. Yan.
Jinggoy, hindi ko lang alam kung tatanggapin ni Bibi Sara itong si Revilla. Pero tingnan nyo naman ang ginawa kay Revilla din ngayon. Noong una, ang yabang-yabang itong amo nila si Balulong, 'di ba? Si pinakilala niya ni Revilla na kaibigan niya, pero pinakulong siya. Kung halimbawa tatanggapin niya sa tulong din ni Senator Jinggoy, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Defensor. So tatlo na. Malakas si Senator Robin, 4. Sino pa ba na mga re-electionist? Alan, 5. Sino pa yung mga re-electionist na 5. Bilyar na 1. Mark, 6. Defensor, Ligarda, 7. So anyway, matagal pa naman yan. Tignan nyo lang yung magiging pattern. Tuloy natin to. Ni Alcantara, empleyado ni Bernardo, empleyado ni Opulensya. Ito mga binanggit kong pangalan, empleyado ni Manny Bunuan, ito ginawang mga witness. Kita nyo? Hinahanap ng tao, nasan si Manny Bunuan? Nasan si Pangandaman? Nasan si Bersamin? Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Reggie Bulaybar. Walang nakukulong. Tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin, mag-iisang taon na. Kaya nga sinasabi ko parang mas marami pang nakasuhan dun sa mga sumisigaw laban sa korupsyon kaysa doon sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. So, plunder. Pagkatapos, yung mga empleyado ng DPWH, kausap ka rin kasama ko empleyado ni Bernardo, empleyado ni Alcantara, yung mga boss naging witness, sila empleyado. So, yun yung naging nangyari dun sa SONA. Pagkatapos yun ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hindi naman nabanggit. Hopefully din naman ma-fight. Pero asa na yung kaso ni Manny Bunuan? Siya yung hepe ng pinaka malawakang korupsyon na ahensya ng departamento, yung DPWH. Si Bersamin, diba, si Pangandaman, Reggie Bulaybar, si Adrian Bersamin, dahil yun yung sinabi na talagang inamin na kumuha ng pera, tinanggap. At yun nga, sila daw kumuha ng 8 bilyon. Wala naman sa kaso. Itong mga nakakulong ngayon at kinakasuhan, yung mga nagsasalita laban sa korupsyon. Saan na-monitor niyo po kayong buong SONA? Dinig ko pagkatapos yung first part yung corruption, may mga pinanggit, sabi ko parang, okay naman yung iba. Kaso nga yung corruption ang pinakamalaking issue dyan Siyempre, maganda yung binanggit tungkol dun sa systems laws, malaking bagay sa taong bayan yun, pero importante talaga sana yung corruption dahil ito naman ang galit ng tao Kaya bumababa ang rating ng Pangulo, kaya nawawalang pagtitiwala naman sa Pangulo dahil dun sa walang aksyon o nakikita nila na hindi talaga inaalam yung katotohanan tungkol sa korupsyon. Yan. Gusto kasi itago yan sila Congressman. Gusto nila itago yan sa taong bayan. Kasi nga, sabi ni Aling Ledesma, sila rin talaga ang mga pasimuno dyan. Kaya yan nagkaroon ng mga sabwatan para ayaw nilang masiwalat. Ngayon, lumilitaw sa tulong ng mga kalamidad tulad ng bagyo, tulad ng kung anong baha, 'di ba? Lalabas at lalabas kasi nga ayaw at napapack-check na sila. Yung realidad at katotohanan, yun ang lalabas kasi nga mga dorobo sila. Nagagalit ang kalikasan dahil ninanakaw nila ang kaba ng bayan. So ito na yung sinakatakutan ng lahat. Ngayon dito, malalaman nyo dito kung si BP Sara ang manalo. Tapos ang Kung kwento. magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte, tiyak na lagot si Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginawa ng administration ni Bongbong sa pamilya ni Sara ay hindi mapapalagpas at tiyak na patong-patong na kaso ang kakaharapin ni Bongbong at makukulong din ito sakaling maging Pangulo na si Sara Duterte. Pero ano na? For sure yan, ito ay isang ano lang talaga. Isang, hindi naman pananakot. Hindi ito pananakot, sabi ni Mama. Ito ay pwede siyang balikan. Kita niyo, ginawa sa tatay. Ginawa sa kanya. Ginawa sa buong bansa. Makatuwiran ba? Pati yung mga tao nagsasabi ng katotohanan, ipapakulong. Siya nga si BP Sara nga, di ba, ginawa ng kwento. Si Tatay Digong ginawa ng kwento. Nagtulong-tulong ang mga dorobo para pakasuhan sa ICC. Si Tatay Digong. Ewan ko kung ano mangyayari niyan. Kaya ito, yung sabi dito ni Kuya,
Pag naging presidente si VP Sara, Halatang kumikilos na si Bongbong at ginagamit ang impluensya bilang Pangulo para makumbik si Sara sa isinasagawang impeachment trial na ito at hindi makatakbo sa 2028 presidential election. gano'n na nga ang nakikita natin. Impeach dito, impeach doon, mula 19 Congress hanggang ngayon. Ngayon, hindi pa ho matatapos iyang impeachment na yan. Kailangan nilang tanggalin yung threshold. Kailangan pababain para makonvict si VP Sara. Yun ang kanilang pattern yan. Pero, sabi ko nga sa inyo, panghawakan lang natin sinabi ng former justice, na dalawang former justices, na kailangan 16 ang makuhang boto sa 24 senador. Ito, ang 16 votes conviction para kay Sara ay babrasuhin at puwersahin ni Bongbong. Ulitin ko po ang 16 votes na conviction ni Sara ay babrasuhin at puwersahin ni Bongbong. Pansinin, halos lahat ng mga kakamping senador ni Sara ngayon sa Senado ay iniisa-isa na. Si Jinggoy nakakulong na. Si Marcoleta nakakulong na rin. Si Bato hindi na lumulutang at nagtatago. Pero ito ang mabigat. Nagpahayag ang Philippine National Police na kung lulutang si Bato sa impeachment trial sa Senado, aarestuhin nila ito. Si Cayetano, lumutang na rin sa investigasyon sa anomalous bidding and funding sa SEA Games. Nasaan na rin sina Chis at etong si Joel. Bumaliktad na at nasa kampo na ni Senator Win Gatchalian. Kaya nga, kung 13 ang kakampi ni Bongbong, bantayan natin si Loren at ang magkapatid na si Mark at si Camille. At madali itong mapapabaliktad kung hihilutin ni Bongbong. Ito pa, paano itong si Senator Bongo? Hindi ba laging nasa safe ito sa mga isyong kontrobersyal? At hindi rin naman kasundo ito ni Sara at ni Mayor Baste. Paano kung bumaliktad si Senator Bongo? Aabot na sa 17 senators ang bilang ng majority at madali na nilang masisibak si Sara. Kaya nga, kilos mga DDS. Yan kita nyo naman kung ano yung mensahe. Halos pwede mangyari. Pero sana hindi pang hinaan ng loob itong mga senador na nabanggit sa video na hihilutin ni Ngagba itong mga senador. Kung ngayon na ho ang kanilang pangahawakan, makonvict si VP Sara, wag ho kayong magpapakasiguro. Hindi ho nag-iisa si VP Sara. Andyan si Baste, andyan si Pulong, andyan si Kitty, andyan yung mga anak at pamangkin ni VP Sara. Wag na wag kayong magpapakasiguro dahil ang Duterte brand hindi na ho mawawala sa larangan ng politika pagdating sa pagkapangulo ng Pilipinas. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako ho ay maglalambing. Pakilagi share nyo yung video natin. At syempre, huwag nyo kalimutan subscribe yung si Mang Banat. At ito na, sa shoutout segment natin. Medyo pinaalpas nyo ata yung video natin kahapon. Kung hindi ho nag-notify sa inyo, pakibalikan, panoorin nyo. At mag-komento ho kayo dyan ng number 5. Ngayon, ito, shoutout kay Rene Ro Milan, Ray-Ban 20, Miriam Rodriguez, Ma'am Dabanusan, shout out po sa inyo. Wait lang yan Sino pa to? Parang naglo-loading yung natin yun Felix Lugon. Life and Travel, shout out po sa inyo. Miriam Rodriguez again, Alice Kilaw, si Ma'am Alice Pio Liad, shoutout po sa iyo. Damanusan again, sa Texas, USA. Sparken Health Garen, shoutout po sa iyo. Nerissa Olita, Mark Sprector, Mariana de la Cruz, Veronica Peralta, Antonio Moreno, Edward Larubis, Winfred Salon, shoutout po sa inyo. Violeta Vicente, Elmer Morales, Alberto Gabriel, Darlene Narvino, Alberto Gabriel again, shout out po sa inyo muli, Chris Paul Flores, Pete Ibalyane, Lucy Balmeseda, Rosie Cons, shout out po sa inyo, Bella Alvaro, Ann Bautista, 1520, shout out po sa inyo, Jennifer Pedacoy, Ann Carandang, J. Morales, shout out po sa iyo, Romeo Bautista again, J. Senior Saldana, Rogelio Cero,
Rosalinda Nunes, Ma'am Malu, Survivor Mix Vlog, Hector Garcia, Arthur Martisano, Rogelio, Zero, shout out po sa inyo, SMP 9337, and Andres Antonio. Yan, kumabot ka sa ating shoutout segment. Ako ho ay maglalaming. Pakilagay sa inyo. Bye-bye!